Nangyari yung pagbisita kahapon ni PBBM sa isang lugar sa Bulacan kung saan rampant ang mga ghost project na mayroong pari-parihong Grabe talagang presyo na pagnanakaw ng kakaiba. ano, At nadiskubre ang isang kontraktor na palaging siya lang gumagawa yung ng mga gumagawa ng mga project na yan. proyektong ito. Kaya natuklasan na ito'y ghost project dahil pinuntahan ni PBBM mismo. At napamura si PBBM sa galit dito. Mga kababayan, ito ang video courtesy ng Bilyonaryo Agenda at Yan naman kayo. Kaya Hindi lang dismayado, kundi galit na raw si PBBM. sobra Sa muli talaga. kasing Ang pagbisita nakaka- sa Bulacan, ang higit 50 ano milyong dyan, pisong halaga ng Ghost yung Flood ginawan Control nila Project ang nadiskubre ng Pangulo. plano na Dahil may dito, project doon, ipinapablacklist walang na niya ang nagawa. contractor at Eh, sasampahan pa ng bilyon. kaso. Narito ang agenda report ni Grabe. Ivy Reyes. I'm getting very angry. What is what's happening here? Walang ginawa kahit isang Grabe wala, talaga. kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Opo. Wala kang makita puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. Sa pangalawang pagkakataon, ginalit ng Bulacan si President Bongbong Marcos matapos tumambad sa Pangulo ang 55.7 million peso ghost project sa Baliwag. Biro mo yan, Sa mga kontrata, milyones na kumpleto na ang project. proyekto Walang- nitong June 2025. Pero nang inspeksyonin ng Pangulo, ni isang semento, walang nakatayo dito. Isang 220-meter flood protection na nakasaad sa kontratang pinirmahan Pebrero ngayong taon. No, I'm not disappointed. I'm angry. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ang dami raw teknik ng mga kontraktor para maisahan ang gobyerno. Pero sa huli, substandard daw ang quality na tinatamasa ng publiko. Sa ngayon, tinitingnan ng administrasyon na itag as economic sabotage ang ghost projects na ito dahil falsification na umano ang ginagawa ng mga kontraktor na involved. Ang tinutukoy na kontraktor, ang SYMS Construction Trading na may 14 flood control projects sa Bulacan base sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang mga proyekto nagkakahalaga mula 14 hanggang 77 million pesos. Nang makausap ang mga kontraktor, nagtuturoan pa raw ang mga ito kung bakit tapos na ang proyekto sa papel pero wala kahit isang hollow block ang napatayo ng mga ito. aba, nagmaang-maangan pa yung mga kontraktor, no, mga kababayan. Grabe ang kapal ng mukha talaga. Hindi lang dapat suspension ng permit at ban sa mga kontrata ang gawin ng Pangulo, kundi dapat talagang ipakulong ito para magtanda yung mga kontraktor na scammer din. Kasi mayroong mga kontraktor na tinaasan nila yung itong komisyon ng mga tiwaling politiko na may hawak ng budget ay tinaasan nila imbis na 20%, ginagawa nila na 25% kaya sila yung kinuha ng mga politiko na ito. Kaya dapat damay talaga diyan ng ang kontraktor kasi sila ang nag-construct niyan eh. Ang ginawa nila substandard yung mga simento, yung mga project, yung mga yung mga materialis ay substandard. Kaya nga nagbibitak-bitak yung mga daan, yung tulay ay nabiyak na bumabagsak. Kaya ang may kasalanan nito silang dalawa. Yung politiko, yung mga opisyal ng gobyerno at ang kontraktor mismo. Kung ako diyan, parehong ipakulong ko yan kung ako ang presidente. Para magtanda. Mga 20 years imprisonment with fine and penalties. Yun ang tamang gawin. Okay, patuloy tayo sa agenda. Kontrobersya ang Bulacan dahil sa manumalyang flood control projects. Sa paglilibot mismo ng aming news team, ang mga proyektong dapat tapos na, pader lang o literal na Grabe nagmumulto. naman. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Malolos, Bulacan. Joash, paano nakalusot ang mga ganitong ghost project? Willard, gaya nga ng sabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kahapon, usually nagkakaroon or nagsisimula kasi itong korupsyon sa flood control projects doon sa may ibaba. Sabi niya pa, mayroon daw sa buwatan, minsan sa pagitan ng district engineer, doon sa mga involved na political officials, sa regional director ng DPWH at minsan daw pati sa mga tauhan ng Commission on Audit. Kung ghost man para sa mga Chino ang Agosto, tila Ghost Projects Reveal Month naman ito Hindi rin sa kasi Pilipinas. pwedeng, dahil wala naman siyang nakikitang mainit na naging kaya pagdinig sa Senado matapos aminin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na hindi marami ko sa din mga alam. kontratang hawak ng isang firm sa Bulacan, ghost projects pala. Ang kanyang tinukoy na kontratista, ang Wawaw Builders. My office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Diba? Talumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we mag-standby have received, yung Your part Honor. na yon. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel, maraming hawak na proyekto ang kumpanya na tila pare-pareho ng presyo kahit na magkakaiba ang project name at location. Wala. Mayroong at least 20 flood control projects ang Wawaw Builders na nagkakahalaga ng halos 77.2 million pesos ang bawat isa. Kaya pinuntahan namin ang ilan sa mga ito para malaman ang itsura ng isang proyektong nagkakahalaga ng 77 million pesos.
First stop ng aming team, ang isa umanong construction of flood mitigation structures along Barangay San Roque, sa bayan ng Paumbong. Sinundan namin ang eksaktong coordinates na nakalagay sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang aming naabutan, isang maikling pader na tila hindi pa natapos. May mga nakauslipang bakal sa taas nito kahit nabase sa kanilang kontrata, December 2023 pa dapat tapos ang proyekto. May ilang metrong haba ang pader na ito at aabot ng 7 to 8 feet ang taas mula sa kalsada. Kumuha ng pera. Next stop namin ang isa pang flood mitigation structure sa bayan pa rin ng Paumbong. Muli, sinundan namin ang coordinates sa sumbong sa Pangulo.ph pero dinala kami nito sa gitna ng isang palaisdaan. Naku, grabe na talaga no. Mga tilapia grabe talaga. Pera ng taong bayan yan, hindi yan pera ng mga politiko, hindi yan pera ng mga kongresista at senador. Pera natin yan lahat mga kababayan, kaya dapat tayo lahat ay merong dito. Merong pagmamasid. Meron tayong vigilant na tinatawag sa mga ganito at kapag may nakita kayong anomalya, i-type nyo ang isumbong sa Pangulo.ph. Yun lang. Isumbong sa Pangulo.ph. Direkta na yan. Mababasa ng PBBM. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy sa atin ng Agenda. Bilyonaryo Channel. Ang eksaktong coordinates, pinagtatayuan ng tila isang malaking residential property na mayroong isang malaking aviary o kulungan ng mga ibon. Ang flood control project na dapat nakalagay dito may completion date na August 9, 2023. Nakausap namin si Tatay Napoleon Rivera, 30 years ng residente sa lugar. Wala akong alam na nabalit ang project dito ng flood project eh. Wala. Kailan Ghost po kayo siguro project may na eh. huling natandaan na merong construction na ginawa dito Ay, sa lugar ghost niyo? project. Ayun lang pong malaking bayan na yan ang uli. Lumipat kami sa bayan ng Kalumpit para tingnan ang isa pang 77.2 million pesos na proyekto. Bago ka makapunta sa eksaktong coordinates ng flood control project, dadaan ka muna sa hanggang binting tubig baha. Pagdating namin sa lugar, tila putol na pader ang aming naabutan. Ayan, so ganun pa rin. 10 meters lang din na span ng dike ang nariyan. Pakitang tao lang yan, pakitang gobyerno.